May isang albularyo sa aming baryo na kilalang kilala dahil sa kanyang makapangyarihang gayuma. Ang pangalan niya ay Mangkulas, at bagamat marami ang takot sa kanya, hindi mo maitatangging marami rin ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong, lalo na pagdating sa pag-ibig. Isa sa mga suki niya si Aling Petra, isang matandang dalaga na labis ang paghahangad kay Mang Erning, ang biyudong panadero sa kabilang kanto. Ayon sa chismis, matagal nang may lihim na pagtingin si Aling Petra kay Mang Erning. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya nito pinapansin. Dahil sa matinding pagnanasa, isang gabi ay pumunta siya kay Mangkulas upang humingi ng pinakamalakas na gayuma. Gusto ko po yung hindi matatanggihan, yung magiging akin lang siya habang buhay. Anya, habang naglalapag ng ilang barya sa lumang mesa ng albularyo. Napangiti si Mangkulas, isang ngiting hindi mo mawari kung mapaglaro o may masamang intensyon. May isang kondisyon. Sabi niya habang dinutukot ang isang maliit na bote ng likidong kulay dugo. Pagkasimulan mo na to, hindi mo na to pwedeng bawiin. Ang pag-ibig na itutulog nito ay hindi na mawawala kahit kailan. Dahil sa labis na kasabikan, hindi na nagdalawang isip si Aling Petra. Agad niyang kinuha ang gayuma at inilagay yun sa pagkain na binigay niya kay Mang Erning. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo dahil bigla na lang nagpakasal sina Aling Petra at Mang Erning. Sa unang tingin, masaya ang lahat. Napaka-sweet ni Mang Erning kay Aling Petra. Tila wala nang ibang mahal kundi siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga tao na parang unti-unting nagbabago si Mang Erning. Nagiging sobrang possessive nito kay Aling Petra. Ayaw na niyang paalisin ito ng bahay. Ayaw niyang may ibang lumalapit sa kanya. At ang pinaka nakakakilabot, wala na siyang ibang kinakain kundi ang luto mismo ni Aling Petra. Isang gabi, isang kapitbahay ang napadaan sa bahay ng mag-asawa. May narinig siyang mahihinang ungol at parang ngasab ng isang hayop na gutom na gutom. Nakasilip siya sa siwang ng bintana at muntik na siyang mapasigaw sa nakita niya. Si Mang Erning, duguan ang bibig habang sinusubsob ang mukha sa wala ng buhay na katawan ni Aling Petra. Pinapapak niya ito, pira-piraso. Maya-maya, parang may naamoy siyang mas masarap. Dahan-dahang tumingin si Mang Erning sa direksyon ng bintana at sa dilim ng gabi, sumilay sa kanyang mga labi ang isang nakakatakot na ngiti. Gutom ba ako? Simula noon, wala nang nakakita kay Mang Erning. Pero sa tuwing may nawawalang tao sa baryo, isang dugo ang tinapay ang palaging natatagpuan sa harap ng kanilang pintuan. Nakita ito ni Minda sa kanyang panaginip. Isang malaking krus na walang laman. Isang simbahan na pugot ang mga santo. At sa gitna ng altar, isang dugo ang papel na may nakasulat. Wala na siya. Tuwing mahal na araw,
Tahimik ang bayan ng San Telmo. Walang musika, walang tawanan. Pero ngayong taon, iba ang katahimikan. Parang may nagmamasid. Parang may nagmamatyag. Ang mga imahe ng simbahan, isa-isang nawawala. Si Kristo sa krus, wala na. Si Birheng Maria, basag ang mukha. At ang pari ng bayan, si Padre Rogelio, nagising isang madaling araw na duguan ng kamay at hindi maalala kung anong nangyari. Sinira ng mga demonyo ang simbahan. Sigaw ng ilan. Panahon na ng paghuhukom. Bulong ng matatanda. Pero ang pinaka nakakatakot ay nang ipaskil sa harap ng simbahan ang mga salitang, "Patawad, patay na ang Diyos." Biyernes Santo, nagtipon ang mga taga-baryo sa plaza. Tahimik silang nakatingin sa langit, pero hindi ito asul. Kulay abo, parang sinunog. At sa gitna ng ulap, may bumukas na hiwa sa kalangitan. Isang itim na mata. Nakatingin sa lahat. Hindi ito panaginip. Sabi ni Minda, wala na ang liwanag. Iba na ang naghahari. Biglang napuno ng sigawan ang bayan. Mula sa simbahan, may lumabas na nilalang. Mukha ni Kristo, pero itim ang dugo. May korona ng tinik, pero ang tinik ay humihinga. Nagtatatayo, gumagapang. May 4 na paa at 2 bunganga. Maniwala kayo sa akin, sigaw ni Padre Rogelio habang hawak ang isang kandilang hindi nauubos. Hindi siya ang Diyos. Isa-isang hinila ang mga tao sa kadiliman. Ang mga umiiyak, tinatawanan. Ang nagdarasal, kinakaladkad pa atras, papasok sa madilim na pinto ng altar na ngayoy tila bunganga ng impyerno. Sabado de Gloria. Walang araw. Walang gabi. Walang katawan na natagpuan, kundi ang kandila sa kamay ni Padre Rogelio. Nakasindi pa rin kahit wala na siya. Sa huling pahina ng Bibliyang natagpuan sa plaza, may nakasulat, ang tunay na Diyos ay hindi kailanman mamamatay. Pero ang paniniwala ng tao, unti-unting nilalamon ng kadiliman. Boss, gusto ko lang i-share tong di ko malilimutang experience namin sa isang Airbnb unit sa Magsaysay, Baguio. Nangyari to noong May 5 to 7, 2023. Taga Isabela kami ng pamilya ko at naisipan naming mag-Baguio para i-celebrate ang birthday ng panganay ko. 3 araw kami dun. Sa unang tingin, ayos naman yung unit. Malinis, malaki, at maaliwalas. Wooden yung flooring, kaya rinig na rinig mo talaga yung bawat yabag. First night, walang problema. Tahimik at maayos ang lahat. Pero nung second night na, ako na lang yung naiwan sa sala. Pinatulog ko muna yung mag-ina ko sa kwarto. Wala kasing TV doon, kaya ako na lang ang nanood sa sala.
Convertible yung sofa bed, pero halos nakalatag na siya sa mismong wooden floor. Mga bandang 3 a.m., pinatay ko na yung TV at ilaw. Pero hindi pa rin ako makatulog, kaya nag-ML na lang ako. Habang nakahiga ako, bigla akong may naramdaman. Parang may yumayanig sa sahig. Para bang may naglalakad. Hindi ko muna pinansin. Pero ilang sandali lang, paulit-ulit ko nang nararamdaman. Yung tipong parang may umiikot sa paligid ko habang nakahiga ako. Parang may mabigat na presensyang paikot-ikot sa mismong paligid ng sofa bed. Naisip ko baka misis ko. Pero hindi ko naman narinig na bumukas yung pinto ng kwarto. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Kinabahan na ako, kaya agad akong pumasok sa kwarto. Nagising yung misis ko at tinanong kung anong problema. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Doon na siya umamin na kahit nung unang araw pa lang may nararamdaman na raw siyang kakaiba. Hindi lang niya agad sinabi sa akin kasi ayaw niyang matakot ako. Hanggang ngayon, boss, kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko yun. Iba yung pakiramdam. Parang may hindi ka nakikita. Pero alam mong nandoon. Pinoy B, i-share ko lang tong nangyari sa akin last month. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sleep paralysis lang ba talaga yun o kung may ibang nilalang na pumasok sa kwarto ko. Mga bandang 2:30 a.m. na ako nakauwi, galing sa overtime sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, diretso ako sa kama. Wala nang ligo-ligo pa. Wala nang ayos. Pinatay ko ang ilaw. Sinarado ang pinto. Tapos, natulog agad. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Parang may kakaiba akong naramdaman. Nagising ako. Pero hindi ako makagalaw. Gising ang isip ko. Pero parang may humahawak sa buong katawan ko. Hindi ko maigalaw kahit daliri ko. Hindi rin ako makapagsalita. At dun ko siya nakita. May aninong nakaupo sa dibdib ko. Hindi malinaw ang itsura. Parang usok ang katawan niya. Pero ramdam na ramdam ko ang bigat. Mabigat na parang dinidiin ako pababa sa kama. Tapos may narinig akong boses. Bulong sa mismong tenga ko. Hindi ka makakatakas. Paulit-ulit. Hindi ka makakatakas. Pinilit kong kumilos. Pinilit kong isigaw ang pangalan ng nanay ko kahit sa isip lang. Pero wala. Wala akong magawa kung hindi ang umiyak sa loob-loob ko. At yun ang mas malala. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Wala namang gumalaw. Pero dahang-dahang bumukas. At sa dilim ng siwang ng pinto, may dalawang mata. Namumula. Tinititigan ako. Doon ko na-realize. Yung anino sa dibdib ko, hindi siya ang pinakamalakas. May mas nakakatakot pa. At papalapit ito. Sa kabigla, parang may kumalas sa katawan ko.
Bigla akong nakagalaw. Binuksan ko agad ang ilaw at sumigaw. Pagtingin ko sa paligid, wala na yung anino. Sarado na ulit ang pinto. Pero simula nun, hindi na ako natutulog na patay ang ilaw. At kahit gaano kainit, hindi ko na isinasara ang pinto ng kwarto ko. Kasi ayoko nang makita uli kung ano man yung nandoon sa dilim.